Okay, ito na yung second time na ito-drive ko yung Hilux GRS kasi ito yung ito yung pinaka-favorite kong pickup. Kaya alam kong maganda yung competitor nito, na-drive ko kanina pero wala. Hilux ay Hilux pa rin. Sorry. So, drive. Kasi rear lang gamitin to. Okay. Okay. Kailangan pa ba natin umikot, sir? Isang ikot? Sige sir. Sige. Sige. Okay, hataan natin. Ayun. So, ito na yung Hilux GRS. Kagagawa ko lang ng video ng Hilux na G variant. Shoutout sa Toyota Cubao. At ngayon, syempre shoutout ko rin si Sir na taga Toyota Manila Bay. Yan, Sir. Maraming salamat sa pag-guide sa amin. Tapos yan. Hydraulic power steering if hindi ako nagkakamali. Tapos 224 brake horsepower dito sa engine output natin. 2.8 liters, 1 GD FTV. Syempre, na-discuss ko na to dati. Ito yung may strip dito para ma-indicate kung gitna yung steering wheel natin. Side ball strains, syempre, obviously it is very useful and very comfortable to the hands. But syempre dito tayong mahawak since nandito yung paddle shifters natin, yung positive and negative. Para magamit mo yung paddle shifters, saksak mo lang siya dito sa sport. As of now, naka-automatic siya. Whenever I play these, ayan na, I'm on my own. Balik lang natin sa drive and syempre a-activate natin yung power mode, in which yun yung sport mode ng Toyota Hilux. Ngayon, meron lang akong napansin, sir, may itatanong na ako. Yung sport bar po natin nasaan? Tupalo po kasi siya ni Planta. So nagkaroon ng recall yung sports bar, tinanggal. Okay. So papalitan po siya na ibang design. Para sa akin, sir, nung nawala yung sport bar, ang gandang tignan. Good looking, clean look lang naman siya. Wala siyang window visors, wala siyang tint, tapos pula, lagay mo ng TE37, book racing, tapos medyo pagpalitan na natin suspension. Yun na yung pag ako mag-o-order ng Hilux GRS. Ay, tapos meron pa kasi sinasabi na parang iba na yung somehow ngayon, iba yung pangalan, Hilux GR Sport. Dalawa siya sir, isang Hilux GRS tsaka GRS Sports. Yung GRS Sports, ang alam ko siya yung wala na talagang sports bar sa likod. So this is the one. Yes. Ito na yan, Hilux GR Sport. Okay. But I don't know kung ito yung exact model unit ng drive ko nung May. But sige, assume na natin kung ito magiging makukuha niya pag Hilux GR Sport. Pag GRS, yun yung may sports bar. Yes. Okay. Para ma-clarify natin. Sir, may yung price po nitong sasakyan na ito. Ay, sige. Bigyan mo dyan sir sa entrance guard kasi tayo pa natin labas. Right. Full automatic up and down yung windows natin. Right. Okay, sige ate, sa'yo mo yan. Okay. Bali sir, yung top of the line natin, 2,192,000. That's quite cheap. Yes. Okay. Ayan, nice. Okay. Sir, ulit. Thank you, sir. Thank you. So, right tayo. I think alam ko na yung ruta natin. Kanan, tapos sa may stoplight, papuntang Tulay kaliwa, tapos U-turn dun sa may Senate. Then pabalik, kaliwa, kanan. Okay. Yun lang yung ruta natin. Okay, so yan. I had the choice naman na hindi ko na i-drive yung Hilux GR Sport na and decide ko na lang iuwi. Pero syempre, Toyota lover ako. Pasok ko pa sa forward. Tapos yan. Then hanggang ngayon ngingiliti ako. Sorry sir. I'll be careful naman, I promise. Okay. Ito sport mode. Nice. Yan ang hatak ng 2.8 kung i-compare mo naman sa kalaban ng 2 litros na Raptor. Yan. Obviously, na-release na kasi yung 3-liter V6. Pero kasi, para sa akin, hindi yun yung match nito. Kasi only 300 units nga lang eh. Ito, hindi naman to limited as of now. But, ayan. So, yeah. Dashboard design. Dashboard design is completely, it's still the same. Right from the, sabihin natin siguro yung, i-base ko siya sa Altis. Walang drastic na design. But I'm not complaining. It's
it's still nice, to be honest. Tapos itong infotainment system natin dito, I assume Apple CarPlay, tapos Android Auto na to. Yan, kahit sabihin mo saan papikit dyan. But ayan, needless to say, sige, dito na nga tayo sa gitna niya. Ayan. Then visibility natin at front, ayos naman. Hindi siya, wala masyadong blind spots or anything else. Ito nga pala guys yung key. Yan. Meron lang siyang mga stickers nga dito. O dyan, yan yung key to my dream. Lagyan natin, ay dito pa yung name ni sir. Yan, ito pa yung calling card. Yan, syempre, ilagay ko na rin sa video. Yan, Toyota Manila Bay. Yan, corporation. Right. Tapos syempre, since yan sir, i-display ko yung phone number niya. Then sana mabigayaan ka ng customer. Yan. Sabi daw, may nag-comment daw, lalagay ko siya sa park at napaghalataan na ako isang manual driver. Para masagot sa inyo, totoo yan. Manual driver ako, yan. Ayaw ko kung they'll take it negatively, but ayun, totoo nga naman. Iba kasi nilalagay niya na sa neutral eh. Yan, neutral. Neutral drive, neutral drive. Other features is meron tong cruise control dito sa may dito sa gilid ng manibela. This is quite unique. Quite unique sa akin as of now, sa ngayon, kasi nasanay ako yung cruise control nandito sa sa steering wheel right over there. But ayan, may sarili na siyang stock dito para ma-set mo siya. Adaptive na rin to. Yan. Tapos yan. Since naka-power mode tayo at naka-standstill, medyo magiging stiff yung manibela natin. Yan. Walang problema yun kasi may mas tawag dito, yung mas control mo yung yung buong steering. Yan. Pag binalik natin sa neutral, pag binalik natin sa normal pala, magiging malambot siya. Then ayan, most likely standalone city driving tayo. But as pinahabol natin yung stoplight ngayon, so yun o. Sarap talaga na naka-Hilux. Tapos nagbi-blink yung yung blind spot assist. Yan. Okay. Suspension, guys, kaya na magsabi nito para sa akin na-redefine na yung suspension for me. Na-try ko na kasi yung saan ba ako magbe-base. Sige, yung sabihin natin yung Hilux or lumang Fortuner yung Fortuner na first gen. Yan. There was an issue na ganun na yung naging suspension yan. Ngayon naging re-enhance na siya. Not super yung so-called matagtag. But now I am good about this one. Kasi doon ako nagsimula na nag-observe ng suspension tsaka ride. Ngayon, okay na siya. So that's kasi naramdam ko yung improvement eh. Yun lang naman yung tanging natin eh. Yeah. Pero talaga, low in torque talaga nito ang lakas. Ayun. Kasi basta sa sport mode ka pa. Tapos hindi pa to naka-remap. Pag ni-remap pa natin to, ay pusit yan. So yan, what else should I say? Ayan, yung mga sunshade holder. Uy, RFID. Tapos yan, mga natin, halogen pa yung natin, mga bombilla pa natin dito. Pero it's okay, at least may ilaw. Yan. I seriously love this. Kaya naka-sport mode tayo, hino-hold niya yung gears. Dito na tayo na, sir? Yes, sir. Okay, right. Hopefully we can open up just a bit. I'll be very, very careful. Yan. Tapos yan. Nice. Tapos kanina, tinesting ko to nung nakatayo to. Yan, papasok na ako. Pupreno kayo please. Yan. Let's go. Nice. Yan. There's the power. Nice. Hindi ko pa sinagad ng sagad-sagad. Nice. When torque obviously kicks in. Instant throttle response on my foot.
signal, syempre. Okay, what an experience. Ang oras na, mag-3:30 na. Yeah, what a beautiful day we having. Hindi siya maulan, hindi siya mainit. Ayan. Eh, no, yung sunset. Ay, oops. Nice. Tapos be mindful na nga kapag kasabihin natin since na-extend yung ano natin ng onte, yung mga flarings natin dito, be mindful na lang kung mahilig kayo magsisisingit. May sabihin natin kung ang pickup niya dati wala siyang ganyang ka-extended na flarings, be mindful lang. Pero kaya ngayon yan, ma-adjust na naman yung calculations din niya. Yeah. Just going back to, ayan, probably yan. Yan, lalambot na yung steering. Kansing ka. Yan. Or still the same. Kaya mag-observe. Okay, tapos headlights, yan. Magkasama na pala siyang fog light. Okay. Para masaya. Tapos yung instrument dials natin, sir, ibigay mo nga sa akin yan, sir. Kaya ka naman mag-drive ng 100. Yan. Within the one hand, yan. Ito yung itsura ko, guys, na pagka nasa cockpit. Cruising na lang tayo. Tapos yan. Iaabot ko ulit kay sir yung gimbal ulit. And overall, very manageable naman siya i-drive. Kahit ano naman. Pick up pa naman din siya. Yan. Very comfortable. As usual. Okay. Quiet. Pagka humato ka, not so quiet, but iba yun. Sa iba, yun ang reklamo nila. Pero sa akin, bet ko pa nga yan eh. Yeah, sir. Hindi ko na sa inyo, sir. Yan, para safe driving. Normal mode na lang tayo. Ay, des. Yan, drive mode na tayo dyan. It's right over there. Tapos ayun. If ako papipiliin ng kulay, yun, tulad sinabi ko kanina, yung emotional red. Yan na. Ganda na. Emotional red. Yun yung, ano ba yan, sir? Kapag ka emotional red, medyo may waiting list. Hindi naman, sir. Medyo marami na mga unit din. Nice. Okay. Pagka may inquiries kayo, Toyota Manila Bay, yun yun si sir. Lagay kayong phone number na. Right. And turn left na tayo dito. Yes, sir. Tapos nga pala, yung throttle, yung since nakasalalay nga rin yung power output dun sa paa ko, nag-automatic nag-i-eco, nag-power mode or ganun. Nice. Yung cabin noise natin, not much, wala naman siyang cabin noise. Yung sigaw lang ng makina, which gusto ko. So, yan. Ito pala, sorry, 4-wheel drive switch. Nakalimutan ko rin. Siyempre, Hilux GRS. Downhill assist, tapos yung rear diff lock right beneath there. Tapos traction control off, kahit gigil na gigil kung pindutin. Pero siyempre, chill driving lang tayo. If I ever own one, naka-off lang yun. Okay, padaanan muna natin yung expander, DHL. Yan. Nagiging traditional nga pala sa windshield ng mga Toyota SUVs or pickups or Fortuners. Itong parang light blue na nandito sa taas. Pansin ko nga mula nung bata ako, lagi ko nakikita yan. At if you opted go for the no tint option, yan pag wala na ito, baka mami yung peke yung windshield nyo. So, ayan. Ibig sabihin, nagpalit ka na ng windshield. Yan, padaanin muna natin. Citizens. Yes, take your time. And yeah, this one kaya sumikat yung Hilux kasi merong episodes ng Top Gear, Hilux ang ginamit nila. Pumunta sila sa North Pole, ito ang gamit nila, Hilux. Yung sinira nila yung Hilux doon sa sa lugar ng dagat, sinunog yung Hilux. Tapos binangga sa isang puno. Ayun, gumana pa rin yung Hilux. So yan, sobrang reputational talaga na itong model series na to. Ang daming bumibili na to kasi heritage right, proven and tested. Syempre, yun yung paraan para sumikat tong model na to. Hindi naman ibig sabihin na kung ano ginawa ng last time, kung na-duplicate tapos ano pa rin, matibay pa rin, nice, 'di ba?
matchy-matchy. Kung ano yung ginawa ng nakaraan, hindi, ano rin, na-duplicate ng modern, hindi nice. Pero, syempre, time goes on, syempre, yung mga technologies natin. Kung ano yung ganito lang naman yan eh. I really appreciate yung Hilux na J, meron pa, yung 4x4, meron pa nun. Meron sir. Diba? So, may salamat sa social media. Yung TikTok, YouTube. Yun yung nagiging simula pa lang ng trend ng Hilux J 4x4. Kasi isipin mo, kung ano yung sasaksak mong pyesa doon, syempre mura lang siyang palitan. Depende na lang kung anong pyesa na ikakabit mo. Yan. Just being mindful sa mga tarp. Gas-gas yan. 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 Ayan. So, ayan, ang gusto ko sabihin doon is napakadali lang i-maintain nun. Tapos wala masyadong masisirang pyesa kasi hindi naman siyang cruise control, wala naman siyang lane keep assist or any technologies doon. Kaya kapag gusto mo talagang matibayan pero modernong pickup yung pipiliin mo, Hilux J 4x4, diba? But this one, syempre, all the bells and whistles, you have the flex, you have the money, ito pipiliin mo. Syempre, needless to say, yung talaga na-release nila dito, sabi ko, nainggit ako kasi wala ako sa press launch nito, itong release nito. Sabi ko, finally, Toyota has answered dun sa power rating ng, kasi laging pinaprioritize na Toyota yung reliability. Ngayon, kumagat na sila sa lakas. Ay, salamat. Ayan, kaya, ayan, para sa competition, naglalabanan na talaga sila. Balik natin sa auto. And syempre ito yung hazard switch natin para maging professional eh. Sir, okay lang ba akong mag-atas doon sana? Sige pa, okay lang po. Okay. So papasok natin para ma-testing natin reverse camera. Hindi ako nagkakamali, meron ito 360 camera. Okay. So yan. Pagbigyan na muna. Ay! Parang ko 10 patate para may buka pa lang. Pagbigyan muna natin itong wild track. Makatsubig na rin na kanina so, okay. Yan. Yan, ito pa na yung 360 camera. So, yan. Yan, nice. Okay. Wala. Alright. Okay. Positioning para mag-park. Ayan yan. Into reverse. 6-speed automatic transmission nga pala tayo dito. Very traditionalist. Hindi mo na kailangan ng mas marami pa. Yan. Yan. Reversing. At syempre magbibip yan ng mabilisan pagka malapit na yung objects. Yan. Okay, galing. Marunong pa ako mag-park ng pickup. Okay, yes. Okay, into park. Mechanical handbrake. Yan, very nice. Red leather steering wheel. Ay, red leather na seat belts. Ayan sir, thank you very much sa pag-assist ha. Thank you very much ha. Thank you. So, ayan. Maganda na yung mga bags ko. Tapos yan. Yan. So, yung Toyota Hilux GR Sport. Ito yung pinag-uusapan natin. Ayan wala yung sports bar dito. There you go. So like, comment, share, and subscribe guys. Maraming salamat sa pag-suporta sa pag-channel ko. Ayun. And thank you. Thank you very much. See you soon. Take care. Bye-bye.